Ngayong gabi sa Diyos at Bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Posible pa rin ba ang tunay na pagbabago? Alamin natin ang mga kasagutan sa mga katanungang yan sa Tapatang Diyos at Bayan. Sa paglala ng krimen, katiwalian at samot-saring problema ng bayan, mga Pinoy halos hindi na naniniwalang uunlad pa ang buhay at ang ating bansa. Abangan sa nakakaalarma. Magandang gabi Pilipinas, ako si Alex Tinsay at ito ang Diyos at Bayan, ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Alam nating matagal ng kalaban ng Pilipinas ang poverty, injustice at corruption. Ngayon, may isinusulong na Moral Regeneration 2025 Bill para ibalik ang disiplina at values sa gobyerno at sa atin mismong mga Pilipino. Pero, sagutin natin to. Kulang na ba talaga tayo sa values kaya nawawala ang spiritual values, patriotism, sense of justice, integrity, accountability at discipline? Kaya ba dumadami ang korap? Ako si David Paul Farma. Tara, tanungin natin ang taong bayan. Yung values na sinasabi, papansin mo mga kabataan ngayon, maaga nag-aasawa, maraming mga bastos, maraming binubuli, mas lumalala po talaga ngayon. Tingin ko yung sa value sa mga kabataan sa eskwelahan, okay naman, nakapapansin ko sa apo ko. Kaya lang, minsan nasa environment din, di ba? Kung nakatira ka sa area na iskingita na squatter area, mga bata doon, okay na naglalaro sa at iba gumagamit ng mga nakikita nyo, nahahawa doon. I think sa tao yan. Bakit din naman nila maiisip yun? May kulang. Ibig sabihin, mayroong problema sa pagkatao niya, sa pag-iisip niya. Yes po, naging careless po kasi yung ibang mga tao. Hindi po sila nagbe-base sa mga patakaran. Yung iba po gumagawa ng sariling sa buhay nila. Feel ko po, lack of morality na lang din po or pagiging greedy po. Tingin ko naman may values naman underlying. Tinuturo sa school, sa bahay. Pero pagdating kasi sa government, history na siya or nakasanayan na siya na ganun yung pagpapatakbo. I think po, talagang meron naman na pong values. Kaya lang, when money talks, parang everybody listens. Tingin nyo ma'am, saan kaya nagkulang? Bakit po may mga ganitong kabataan? Bakit din may mga government official na naging corrupt? Minsan nasa magulang po. Minsan yung iba hindi na pinababayaan na po ng magulang. Akala nila maganda yun. Gadgets, doon nila nakukuha yung mga kinikilos nila ngayon. Yung napapanood nilang di maganda sa Facebook. Di ba po, kasalanan din natin as sa community kung bakit yung mga korap po, nananalo po sila, di ba? Kaya po sila nananalo dahil sa atin kasi binoboto natin sila. Siguro po yung ngayon yung mga politicians po na nasasaning na po mangurakot kasi mas nai-influence po sila kasi hindi naman po nagagawa ng action. Well, sa mga anak ko, wala naman ako naging problema. Pero sa mga kaibigan nila, oo, meron. Madalas, parang ayaw nilang pumasok. Ayaw kasi, wala naman yung ginagawa sa room. Walang teacher. Pinadadala nung kung saan-saan yung teacher. Kulang sa teacher. Wala naman masyadong nalilison. Wala din natututunan yung mga bata. Dito sa Balagtas, putol. Kung nagkakaroon ng baha, diretso po yung tubig sa may amin. Tataka ko meron flood control, bakit pag bumabaha, dire-diretso yung tubig. So sir, minsan pumunta po ako, napansin ko yung flood control pala ron, putol. Tapos sabi nung pamangkin ko, pati daw sa may index, ganun din. So, sa tingin nyo ma'am, makakatulong po ba ito para mabawasan o para gumawa na ng tama yung mga ibang government officials natin? Sa palagay ko naman, malaking tulong po yun. Siyempre, kung isang sa batas siya, ma-aware na silang corrupt. Mahihiya na rin sila. Pangalan nila nakasalalay din. Bukod sa guidance ng magulang, at least kahit hindi man lang masyado natutukan ng mga magulang, meron din po sa school. Parang sanib pwersa yung pangangaral sa kabataan, kung paano pagbubog sa kabataan. Sa ngayon kasi iba ng kabataan yan. Kasi nung kabataan namin, isang sit-sit lang Takot na kami lahat. Pag sumitset. Wait lang. Anong aksyon ang tamang gawin natin bilang mga Pilipino? Baka ito na yung panahon para mag-reflect tayo sa ating values at morality. Hindi lang ito tungkol sa gusto mo. Future mo ang nakasalalay dito.
Kasama sa mga pwedeng maapektuhan ng iyong desisyon, ang pamilya, mga kaibigan, at mga Pilipino. Huwag mo sanang maliitin ang bawat desisyon na pipiliin mo. Gamitin natin ito para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating bansa. Muli, ako si David Paul Varma. God bless the Philippines! Dahil sa kabi-kabilang kontrobersya ng korupsyon, dumarami ang mga Pilipinong nawawalan na ng tiwala sa gobyerno, maging sa posibilidad na magbabago pa ang ating bayan. Ayon sa survey mula sa social weather stations nitong Setyembre, 32% ang naniniwalang mas lumala ang kanilang sitwasyon sa buhay, kumpara sa 30% na naniniwalang mas nagiging mabuti ito. Sa isa pang survey ng Pulse Asia, 97% ng mga Pilipino ang naniniwalang laganap ang korupsyon at 78% ang nagsasabing masyadong malawak ito sa loob ng pamahalaan. Nitong November 6, inihain ng Citizens Battle Against Corruption o CBAC sa pamamagitan ni Representative Brother Eddie Villanueva ang House Bill No. 365 o Moral Regeneration Act of 2025. Ano nga ba ang moral regeneration at bakit kailangan natin ito? Tapatan na po tayo. Makakausap natin ngayong araw sina Attorney Cathy Valencia, third nominee ng Citizens Battle Against Corruption o CBAC Party List, at Pastor Alex Garcia, OIC Executive Director for Philippine Affairs ng Jesus is Lord Church Worldwide. At the same time, ang Operations Director ng JIL Northern and Central Luzon. Magandang araw po sa inyo. Mahalaga pong maunawaan natin at ng ating mga televiewers, ano po ba itong nangyayaring moral degeneration sa ating lipunan? Attorney? Hello po, Sir Alex. Good afternoon po sa ating pong mga televiewers at sa lahat po ng sumusubaybay po sa programang ito. Ang tinatawag po ating moral degeneration po, ito po yung tinatawag nating pagbaba or decline ng lahat po ng ethical standards, yung dapat na ethical standards po and values, lalo na po sa ating pong pamahalaan, sa buhay po ng mga naglilingkod po sa pamahalaan. At dahil po dyan ay nagkakaroon po ng weakening ng mga tinatawag nating shared moral values or principles, at yung mga hindi dati normal ay nanonormalize po na behavior. So nag-degeneration po. Ano po bang halimbawa ng moral degeneration na dapat nating maunawaan? Sa gobyerno po, kung titingnan natin, nagkakaroon ng moral degeneration kapag una na-erode, nawala na po yung ating pong yung pagrespeto po na ating pong mga civic leaders and even public leaders po sa kanila pong matungkulin sa paglilingkod, sa tamang pagbigay ng serbisyo po sa kanila pong opisina, at ganoon din po na nagkakaroon na po ng focus doon po sa kanila pong self-interest instead po na ibigay ang tama po na klase ng paglilingkod sa mga tao, lalo na po sa paggamit ng pundo ng gobyerno. So kasama rin po ito, connected po lahat ang epekto ng ating tinatawag na moral degeneration po. Para naman kay Pastor Alex Tocayo, ay bakit po ba nagkakaroon ng moral degeneration at paano po ito nangyayari? At paano po natin ito maunawaan sa isang biblical perspective? From the perspective po ng isang pastor and sa ating obserbasyon, parang minsan ay hindi po halata dahil ayun nga, unti-unti lang siya. And we believe ito ay nangyayari kapag hindi na talaga binibigyan po ng pahalaga yung mga inner or internal values, ethics, principles that should guide
yung pamamahala, yung tamang pamumuhay. At kapag ka ito hindi na po binibigyan ng pansin, tuloy-tuloy po ito at ito'y nakakatakot ang pinsala, panganib na hatid, hindi lang sa iilan, ano? Lalo na kung ang nakaluklok po ay mga tao sa gobyerno, it amplifies the effect of such kind of moral degeneration. Pastor Alex, no, nakita natin yung lawak ng corruption na nagaganap. Banggitin na natin yung sinasabi nilang sa flood control, ano po. At ito'y umani ng matinding reaksyon sa mga tao, lalo na yung nagaganap na Blue Ribbon committee hearing sa Senado. Halos lahat ay may opinion na dumating na tayo sa punto na nagkaroon na ng tinatawag na trillion march. Halos daang-daang libo na ang nagmarcha para ipakita ang kanilang galit. Paano po kaya tayo umabot sa gano'n na matindi na ang talagang himagsik ng mga tao? At sinasabi nga nila, pati raw yung natural calamities, pagpapakita ng divine wrath sa nangyayaring corruption. Opo, napagandang reflection po sana yon. For me po, Sir Alex, is maganda po talaga na nagagalit ang taong bayan, ang mga Pilipino sa ganito. Ang mas delikado po ay kapag wala ng reaksyon, kapag wala ng galit na ipinapakita, ang ibig sabihin ay masyadong tanggap na. Subalit yung ito po ay mangyari lalo na sangkot ang mga matataas na tao sa lipunan, it is really unacceptable sapagkat sila po ay mga public servants, halal ng taong bayan, and that is why the citizenry, dahil tayo po isang demokratikong bansa, ang mga mamamayan ay meron din namang tungkulin to call to accountability public officials na kanilang inihalal because a public office is a public trust. Ika nga, kung paano may responsibilidad po ang mga nanunungkulan, mayroon ding responsibilidad na magbantay ang taong bayan para sa isang malusog na lipunan. Again, ito'y unti-unting nangyayari, subalit malaking kontribusyon yung bang kapag hindi na natin pinahahalagahan yung mga moral values, guiding values, so to speak, kapag ka po yan ay nawala, apektado na talaga ang lipunan. So we believe that there should be a restoration, a desire for righteousness, for truth. Ito ay hindi po dapat mawala sa mga Pilipino especially. Attorney Cathy, Yes po. ang sabi ng ilan, suko na raw sila, parang hindi nagbabagong mga Pilipino, palala ng palala. Matagal na po tayong may negative na tawag dito, reputation na isa sa pinaka-worst. At hanggang ngayon, lalong patindi na. Pwede pa po ba talagang mapahinto? Kaya ba mapahinto ang corruption? Yung reaction po na binanggit niyo po ng ating po mga kababayan, normal po yon na response kung hindi po natin nakikita talaga yung pagbabago po, lalo na po sa ating pong mga officials, no? Yung pagbabago po sa, sabi natin, corruption index, kung nasaan na po ang Pilipinas ngayon, normal po yon dahil makakaranas ka talaga ng parang hopelessness. Kaya lang hindi po dapat ganon ang ating pong pagtanggap sa issue ng korupsyon. Kundi po maging gawin natin itong positibo na dapat po nating ipagpatuloy yung tamang response. Sa mga nakaraan po na araw, nakita po natin, linggo, nakita po natin na napaka timely po ang ating pong topic, no, sa ating pong bansa. At hindi ako naniniwala na ang mga Filipinos po ay tanggap na po nila yung kultura ng korupsyon. No, iba sari-sari po yung response na ating pong mga kababayan. Nakikita po natin kung sino po yung mga sumali na hindi lang po na yung mga nasa upper echelon ng society, hindi lang po yung mga nakapag-aral, no, from all walks of life, nakikiisa
yung iba naman po, hindi man po nakapunta doon siguro sa mga nangyayari po ngayon na mga klase ng rally, peaceful rallies. Pero maging sa sa Facebook, naroon yung pag-react po ng ordinary na Filipino. So, nananatili pa rin po yung pagiging makabayan, no? Una, maka-Diyos, dahil alam natin na ang korupsyon ay dalayan ng gawa ng kaaway. Ngunit ang gusto ng Panginoon po ay hindi ganitong klaseng pamahalaan ang meron po tayo. Gusto po ng Diyos na ang bansang ito ay maging pagpapala sa mga Filipinos. Kaya naniniwala po ako na ang mga Filipinos po ngayon, bagamat hindi ganong klaseng same po na reaction or response ang ginagawa, ngunit nagkakaisa po tayo sa tamang response na we hate corruption and we do not want to tolerate it. Kayong nabanggit po ng ating Pastor Alex kanina na po yung cry natin for truth, katotohanan, no, for justice, for accountability. Ito po yung ang makatagang ito nag-express po ng pangkalahatan na response po natin. Because I think every Filipino wants an accountable government. Yung mga nakaupo, gusto natin na gamitin po nila yung pera ng taong bayan sa tama. No? Gusto natin na makita yung bunga po ng ating mga buwis, yung bunga ng pinagpapaguran po ng ating po mga kababayan. Ito po yung gusto nating mapangyari, accountability po. At dapat sumagot din po ang gobyerno kung ano talaga ipakita sa atin, no, yung magkaroon ng transparency and truth. No? Hindi po iliko-liko or because we are not blinded sa mga mali po na propaganda. The Filipinos, I think, we are all, hindi lang po tayo, siguro lahat, pare-pareho ang response kagaya sinabi ko po, ngunit may tama pong reaction po tayo na kontra corruption. Ganun po yan, sir, aking pananaw. Bukod po sa korupsyon, Pastor Alex, dahil siyempre yung korupsyon, part lamang ito ng malaking bahagi ng moral degeneration, ano po ba? Pastor Alex, ano po bang nakikita ninyo? I'm sure marami pa pong moral failures. Hindi lang sa pamahalaan na yung bang naging yung pati yung mga tao, may nagsasabi parang ay tinatamad na kami magbayad ng taxes kung ganyan din lang ang nangyayari. Meron pa po ba kayo nakikitang moral failures sa Pastor Alex? Kapag ka po kasi sinabing moral failures, malawak po talaga. On the personal level, ito yung kawalan ng honesty, as basic as dishonesty, immoralities like sexual immoralities, karahasan, pagsama ng ugali. Basically, yung pagsama ng isang tao na sa halip na kabutihan ay yung kasamaan ang kanyang nagagawa, and it has various expressions. Meron po akong natatandaan sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's workmanship, created unto good works, which God has foreordained for us. Madaling salita, ang tao ay nilalang ng Diyos kung tutusin para maging mabuti, para gumawa ng kabutihan. Hindi po nilalang ng Diyos ang tao para maging masama o gumawa ng kasamaan. Subalit lingid sa kaalaman ng marami, may spiritual na puwersa talaga. Sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. That is why on the part of the faith-based community, nakikita po nating napakahalaga ang panunumbalik ng tao sa Panginoon dahil yung tinatawag na behavioral modification ng mga social scientists, it can help a little bit, pero hindi ito yung magiging solusyon. Para siyang band-aid solution, it has to start from within instead of the band-aid solution. So yun po ay nakikita natin on the personal level. Ang pangit ay yung kapag ka on a collective level, kapag sobrang sama na ang isang society, katulad sa Sodom at Gomorrah, that God has no other alternative but to pour out His judgment dahil mahahawa ang ibang syudad kapag ka hindi dinil ng Diyos ng ganon ang nasabing mga lungsod.
But I believe that there's still hope for our country hanggang may sumisigaw na kailangan natin ng katwiran, ang katotohanan, ang hustisya, mayroong pag-asa pa rin po tayong nakikita. Bilang isang ordinaryong mamamayan, Attorney Cathy, anong mga indikasyon ng korupsyon na dapat bantayan at talagang i-monitor hindi lamang sa national government kundi maging sa local level? Sa ating pong mga ordinary na citizens, kagaya po natin, meron din po tayong role sa pagiging vigilant upang ang ating pong pamahalaan, kung hindi lamang po sa pamahalaan, yung society as a whole po, no, ay magkaroon ng matimbrehan kung dapat po ay ihinto rin ang kanilang ginagawa na hindi tama. So lahat po ng marami pong klase, kagaya na nabanggit po natin pong Pastor Alex kanina, marami pong klase ng tinatawag po nating corruption. Pero sa ordinaryo po na citizen, ang ating pong maging po yung pamumuhay natin, yung pag-weekend, pagbaba po ng moral or ethical standards po ng isang tao. Kasama rin po yun, no? Bagamat po yan ay sa individual, no? Sa isang tao, napakahalaga po na maunawa natin yung moral, tinatawag nating moral reformation, or maibalik po yung ating pong pagkakaroon ng sense of mga values po natin as a person. May mga bagay po na ginagawa ng society o nangyayari po sa ating pamahalaan na kung hindi po tayo mapagmatsyag, nanonormalize na lang po. At isa nga po nito ay ang corruption, no? Bagamat ang corruption may small scale na tinatawag, meron din pong large scale, no? Kaya lang example na lang sa opisina po, yung hindi tamang paggamit ng resources. Yung ating pong mga bond papers, mga ballpen, no, hindi pinapahalagahan po ang mga yan, mga small na mga bagay. Yung pong sa judiciary, yung na-distribute po sa mga courts na kagamitan, no, mga chairs. So, bagamat po, sabi natin small items yan, pero nagsisimula dapat yung pagiging, yung tama po na paggamit ng resources ng government kaysa maliit na bagay. Upang kung sa maliit na bagay na ingatan, mas lalo na po sa mas malaking pundo ng ating pong gobyerno. Dahil lahat ng pundo, yan po ay sakripisyo po ng lahat ng Filipinos na nagbabayad ng buwis. Kaya napakahalaga po ang pagiging aware ng bawat isa. Pero nangyayari lamang po yan kapag ang isang tao po ay alam natin kung ano ang ayaw din ng ating Panginoon. Kasi kung wala kang sense of morality na tinatawag, no, hindi mo papakialaman yan. Pwede pong maging self-centered po ang isang tao, magandang buhay, walang pakialam sa nangyari sa pamahalaan at sa gobyerno, no, kapag nakasentro lang sa sarili. At bumabalik po tayo talaga sa tinuro po ng ating Panginoong Jesus, yung basic commandment po niya, no? Loving our Lord, and then loving our neighbor as ourselves. So ang pagmamahal po sa ating pong pamahalaan, sa ating bayan, sa ating bansa, nagmumula talaga yan sa magkakaroon ng isang relasyon mo kay Lord, no, na siyang nagtulak yan para mahalin mo rin po yung kapwa mo, mahalin din po natin ang ating pong pagiging Filipino. Si Pastor Alex Tocayo, ako ay I don't feel good kapag nakikita ko na yung mga ang reaksyon ng mga tao sa usapin ng corruption ay nagiging joke hindi ba? So, ang ibig ko sabihin ay para bagang yun nga, nagiging nanonormalize na yung pagtanggap sa ganon. Pero ito ho ba'y sinasabi nila, pwede ba itong bahagi pa rin ng ating colonial mentality, yung culture po natin na subservient tayo, sunod-sunod lang, palaging sunod-sunod lang tayo, na hindi tayo makatayo sa sarili natin, o ito po ay sasabihin natin na
Parang curse ba ito, Pastor Alex? For my personal view lang po siguro, Sir Alex, because this program is Diyos at Bayan, mahirap na talagang pag-usapan ang society minus God. Psalm 127 verse 1, ang sabi po doon, unless the Lord build a house, they labor in vain that build it. Maganda yung narinig ko po sa isang lingkod ng Diyos. To try to build a society minus God is actually trying to build chaos. It cannot be. Talagang napakahirap magtatag ng isang pamahalaang hindi mo isinasama ang may akda in the first place kung bakit may pamamahala. So yung pong colonial mentality and other kinds of culture, I believe it's a combination of all these things na nagkakaroon ng kaisipan ang mga Pilipino na nakaka-contribute doon sa pagbaba ng moralidad. Isa po sa nakikita ko na nangyayari ngayon, it's just my opinion, yung political maturity ng mga Pilipino, something must be done about it. Masyadong kapag tinignan ang sitwasyon from the political bias, nawawala na yung talagang sustansya po na this is not about just politics. This is actually about truth already. This is about justice. This is about righteousness that knows no political, it does not recognize any political color. Kaya kapag nauna yung political bias, yun, nagiging parang joke-joke na lang sa iba, na parang hindi seryoso. Samantalang kung tutuusin, looking back, sa kasaysayan ng bansa, mukhang ito po yata ang naging pinakamalalang kaso ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. And it should not be taken as a joke. Ito po ay buhay na ng ating bansa. Subalit napakahalaga na balikan yung moral fibers of our society na huwag tanggaping normal ang ganitong mga bagay. Importante na managot po talaga ang dapat managot at huwag ipataw sa iba na parang ginagawang fall guy, so to speak, para magkaroon ng pagtatakipan at magkaroon ng hindi magandang naratibo. Kaya nalilito ang mga tao. But ika nga, truth may be trampled upon for a while, but it will always prevail in the end. Praise God. Attorney Cathy, alam po ninyo, palagi ko sinasabi, ako 40 years na nga ako sa broadcast, sa pagkokomentaryo, no? The very same problems that I have seen before, hindi naman ho bago. Ganun pa rin, umiikot lang. Yung bang wala talagang matibay na pundasyon na nakikita natin. Like, yung mga lifestyle check, matagal na po yan. Ano po ba ang nasa sa isip po ninyo, Attorney Cathy, na talagang kailangan pag-igtingin nating mabuti, no? Yung paglaban natin sa korupsyon? Marami na po tayong batas, Sir Alex. Ano po? Kaya lang, kung titingnan po natin, may mga batas po tayo na nagpipinalize lang po like sa corruption, no? May mga batas po tayo na nagpo-provide po ng penalty. Kaya lang ang mas maganda po na dapat gawin yung sa una pa lang, hindi prevention dapat ma-prevent. How? By inculcating the right values nga po sa bawat Filipino, lalo na po sa mga nasa gobyerno. At isa po ang Simbang Party List po, recently po ay naghain ng House Bill. Ito nga po yung House Bill number 635. Inihain po ng ating pong Congressman Brother Eduardo Eddie C. Villanueva. Ang bill po na ito ay may layunin na ma-create yung tinatawag nating moral recovery or maibalik yung tinatawag nating moral regeneration program. Bagamat po yung moral regeneration program ay parang meron na po siyang related na program before sa panahon po ng
ni former President Marcos, no, meron na nailabas or ibinaba po niya noon na letter of instruction, no, number 1498. Ang layunin po nito ay magkaroon ng tinatawag na yung pong accountable officers din po na identify yung mga projects, identify yung mga yung mga ginagawa ng gobyerno, okay? May mga training for regeneration. Kaya lang po galing lamang ito initiative ng president at parang yun nga sinabi yun rin po as years go by, no, nawawala yung visa dahil isa lang po itong letter of instruction. Kung tanungin niyo po ang mga ordinary Filipinos, baka hindi din po nila alam ito, no? Ang nakakaalam na lamang po ito yung mga nag-aaral siguro ng batas. Kaya we need a law that na dapat po mai-implement ito at may apply sa lahat po ng government agencies, no, na magbibigay ng intentional, deliberate po talaga na programa, no, para magkaroon ng tinatawag na moral regeneration. Maging po sa panahon po kasi ni President Fidel Ramos, no, another initiative na naman po niya ito, initiative ng Office of the Executive. Kaya it was an EO, no, hindi siya batas. Nagpasa lamang po ng Senate resolution. Then si Senator Leticia, yung kanyang kapatid. Then after that po si President Marcos, President Ramos, nagbaba siya ng executive order na itong 319, no, bagamat may ganyan na rin po, no, similar words, no, moral recovery program naman sa kanya. Okay? Kaya lang itong tinatawag nating moral recovery program noon ni President Ramos po, sa tatlong bagay niya nakasentro ay maka-Diyos, di ba, makatao, makakalikasan. Naituturo nga po ito sa mga bata, no? Kaya lang again, wala siyang ngipin. Hindi po siya batas, hindi po siya pinasa ng Congress. Kaya wala rin po nakalagay doon na commensurate na penalties. Kung hindi niyo po nagawa, halimbawa po nasa government ka, hindi ka nag-comply, no, doon sa kanya pong provisions, wala pong kakibat ito na tinatawag na ating corresponding penalties. Ngayon po, maganda itong ito pong mismong House Bill number 635 dahil kung ito po ay ipapasa po ng Congress, ma-institutionalize na po ang tinatawag nating moral regeneration program, no? Napakaganda po kasi nandun din po yung proposed provisions na mag-create na isang council, kumbaga po yung mga key leaders or sa government mismo, no, sila mismo dapat dito sa ating po mga key leaders na ito, kaya gagawa sila ng tama po na programa para ma-inculcate sa mga officials natin, meron palang ganito. So they will not be serving, they will not be doing things, no, out of selfishness o para lang po sa kanila pong sariling pagpapayaman. Nakita natin mga billions po ang mga pinag-usapang pera. Nakakalula. May mga pera pala na ginagamit lamang po sa gambling. Ginagamit lamang po pala sa kanilang pag-support ng bisyo. Okay? Pero ang dami pong Filipinos na kailangan po ng tamang pag-deliver ng mga services po, na public services na dapat matanggap ng mga Filipinos. So, I believe po dapat lamang po na ito ay mapag-usapan, no, ang tinatawag po nating moral regeneration program po, Sir Alex. Okay, we'll have to pause for a break at sa pagbabalik po natin, mas tatalakayin natin sa detalye yung pong moral degeneration bill na yan na sinasabi ni Attorney Cathy. Don't go away. Diyos at Bayan will be right back. Una po, ang layunin nito ay napakaganda. Okay? Kasi po ang policy, alam natin that the state, no, shall maintain honesty, no, and integrity sa public services. Nagbabalik po ang ating programang Diyos at Bayan.
At kilalanin pa po nating lubos ang party list na nagsulong nitong Moral Regeneration Act of 2025. Okay? At ano ba ang layunin ng SIBAC party list at ano ang dapat nating malamang mahalagang nilalaman ng House Bill number 365 o ito nga pong tinatawag na Moral Regeneration Bill at bakit kailangan isulong na ito kaagad-agad, attorney? So recently po, our Bishop Brother Eddie C. Villanueva ay naghain na po ng House Bill number 635 dito po sa 20th Congress. At una po, ang layunin nito ay napakaganda. Okay? Kasi po ang policy, alam natin that the state shall maintain honesty and integrity sa public services. So ito po ay para sa mga nasa gobyerno. Sa lahat po ng branches of the government ay magiging accountable sila under this. Kung may apply po ito, kung ito po ay may pasa, may babalik po ang tinatawag po nating Moral Regeneration Program na magiging kultura na po sa lahat ng ating pong government, national, and even po sa local government units. Napakahalaga po kasi na ang programang ito ay mabuo or ma-implement kasi magkakaroon under this bill po magkakaroon po ang tinatawag po nating integrity committees. Ito po yung wala ngayon sa ating pong present na situation. Bagamat po may mga batas po tayo na napasa na regarding pagkakaroon ng Code of Conduct and Ethical Standards. Ito po yung tinatawag nating Republic Act 6713. Matagal na rin po itong batas. Nagsasabi doon na magkakaroon ito ng nagpe-prescribe ng Code of Conduct and Ethical Standards sa mga nasa gobyerno. Layunin po nito na maging accountable po ang mga nasa gobyerno. Kaya lang po yung kakulangan nito, ito na ngayon ipoprovide. Kumbaga, bago po yung accountability, dapat teaching po muna sa kanila. Ma-inculcate po yung values po sa mga nasa gobyerno. Babalikan po nila yung mga pinaka-minimum po na dapat meron sa isang public officer. At ito po ay hindi lamang sa national government at hindi lamang po ito sa isang branch, kundi mag-apply po sa lahat ng branches. So, ang approach po nito ay whole of the government, whole of society ay maapektuhan, sir. So, paano naman natin ito ipapatupad? At ano po ba talaga ang rasyonale? Bakit kailangan pa itong idagdag ng SIBAC party list? Kasi hindi na nga nangyari yung mga lifestyle check. Meron pa dati mga private watchdog, hindi po ba? Pero nawala na rin eh. So ito po ba yung talagang sinasabi natin na ito na yung talagang parang ito na yung pinaka nerve center siguro ng lahat ng mga watchdog pagdating po sa paglaban sa korupsyon, attorney? Yes po, masasabi po natin na ganon. Kasi una po, this bill seeks to reinvigorate. Ibabalik po niya. It will reinvigorate po yung mga dati na nga po na mga programa ng government. Pero these are not supported by legislative enactments. Kagaya nga po ng mga past presidents natin, meron na po silang mga tinatawag na mga programs related po dito, related sa Moral Recovery Program. Kaya lang initiative po ito ng ating pong executive branch. At parang walang ngipin kasi it does not provide any provision po para ito ay ma-institutionalize sa lahat po ng branches ng government at maging po sa lahat ng public officials. Pero kung ito po ay ipasa, ang bill na ito ay magiging batas, hindi na lang po siya program ng executive branch, kundi i-implement po ito ng lahat po ng branches, judiciary, executive, legislative. At magiging
kumbaga po magiging mandatory na po ang ating pong pag-aaral, no? Pagkakaroon ng ethics session, ethics seminar, kasi nasa isa sa mga provisions po nito, prescribe po niya na magkaroon po ng minimum ng 1 hour weekly po na ethics session or seminar. So, kagaya sinabi ko po, no, hindi lamang po ito sa executive branch. Okay? Kumbaga po, lahat na all, sabi under sa provisions po, all national and local government offices. Kasama rin po ang GOCCs. Marami tayong mga government-owned and controlled corporations. Ano po, karamihan po sa GOCCs yung pera ng ating gobyerno, no? Ito yung kanilang minamanyobra, no? So napakahalaga po na sila kasama rito. Kaya lang po hindi nga ito limited lamang sa kanila. Kumbaga po, no, lahat ng mga naglilingkod sa ating bansa, no, local man o national man, maibabalik sa kanila yung sense of patriotism, yung pagmamahal po sa bayan, sense of nationalism. Dahil kung wala kang totoong pagmamahal po sa bayan at sa ating bansa, hindi mo maisip yung kung ano yung pangkalahatan na kabutihan, no? So, related po nito, kung yung mga public officers and servants ay ma-inculcate sa kanila ang tama pong values na dapat pong meron sila, susunod po nito yung kanilang pag-execute or pag-perform ng kanilang functions. Ang main aim nila is to promote the common good, to promote what is good for all the Filipinos at hindi na magkakaroon ng greedy. Malilesen ito Malilesen po yung mga officials na iniisip lang pansarili po, no? Dahil ma-inculcate sa kanila yung tunay na pagmamahal po sa kanilang ginagawa, no, pagmamahal sa ating bansa, at nagpo-provide nga po ito ng tamang discipline sa ating po mga government officials. Kahit mahaba po yung paliwanag ninyo, na-gets ko yung institutionalized. Ibig sabihin, regardless kung sino yung nakaupo roon, sino yung leader doon, o regardless kung ano man po ang nangyayari. Kasi tumitingin tayo sa leader kung maluwag yung leader, nagpapalusot yung nasa ibaba. Pero ito, institutionalized. Ibig sabihin, yung systems of check and balances ay susulong kahit wala pong nagbabantay kasi kasama sa programa. Napakaganda po niyan. Kaya dapat siguro, Attorney Cathy, ma-certify natin yan kaagad na urgent, certified as urgent, magmula sa Pangulo para i-cascade na yan sa lahat. Di ba? Katulad nung, ang nangyayari kasi, sabing ganon, these are the 3 steps that you need. Di ba? Yung sa ARTA, yung pagsusulong ng mga, para mapabilis, mawala yung red tape. Hindi naman nasusunod. Pag inupuan ng isang boss do sa ano na yun, sa office na yon, something is wrong. Bakit pinatatagal ang pagkuha, halimbawa ng lisensya o ng mahalagang renewal ng certification o anumang dokumento, pinatatagal. Wala, palaging late, palaging gano'n. Inuupuan, something is wrong. Dapat yun ang makita. Di po ba? Sabi rito, dapat hindi umabot ng isang araw, may makuha ko yung papeles ko. Yun yung sinasabi ni Attorney Cathy, no? Na institutionalized. Ayan, step 1, 2, 3. Bakit hindi ninyo nagagawa yan sa mga kawani ng gobyerno? Maganda. Okay? Tanungin ko naman si Pastor Alex, ano po ang reaksyon ninyo do sa tinuran ni Attorney Cathy? Napakahalaga po talaga na masuportahan ito ng mga mambabatas and for it to really become a certified priority bill. Napakaganda po ng paliwanag ni Attorney Catherine. Nakaka-excite kapag ito po ay naging batas na sa ating bansang Pilipinas at sino pang maging leader, ito ay magiging tuloy-tuloy because it takes time for transformation to occur, ika nga. So we pray that
this wonderful bill, uh, Moral Regeneration Act. Ito po ay napapanahon talaga. If I may just add, ang isang leadership guru na si Maxwell, madalas niyang banggitin, everything rises or falls on leadership. Minsan ay nabanggit din po niya, sabi niya, meron akong proposal niya. Pabirong merong makukuha tayong aral. Ang sabi niya, doon sa New York may nakatayong Statue of Liberty. I would like to propose that another statue be erected and we call it Statue of Accountability. Dahil minsan may iba gusto lang ay autoridad, gusto lang ay yung tinatawag na pakinabang, gusto ng liberty, pero kulang ang accountability. So with this bill, kapag naging batas po ito, we can see so much hope. We pray that this will really be supported by our legislators. Kung talagang seryoso tayo na gusto natin na ang bansa natin ay makaahon po sa putik na ito ng korupsyon at masyadong moral degeneration na very alarming na po talaga. God's prophetic purpose sa ating bansa, ng bansang ito ay aangat pa rin, pauunlad rin ng Diyos dahil napakayaman ng Pilipinas, mangyayari pa rin ito sa tulong ng ating Panginoon. Sa mga kakristyanuhan naman, Pastor Alex, sa body of Christ, kasi sinasabi sa Bible, ina-address ang repentance, ina-address ang accountability sa body of Christ. No, na tayo po kasi, we are the salt and light of this world. At ano po ba, what is it dun sa material progress na nakukompromise natin yung spiritual progress? Ang nangyayari kasi ngayon pumapasok yung mga nagiging sin city, yung isang lungsod, pumapasok ang mga casino, pumapasok ang mga lahat ng klase ng sugal. Pero parang walang stand ang body of Christ patungkol dito. Pastor Alex. Yeah, maybe we have brethren in the body of Christ. Maganda pong ito ay iapila sa ating pong mga kapatiran sa body of Christ in view of our sacred calling bilang asin at ilaw po ng sanlibutan ito. Nobody is perfect, even the body of Christ. But we have been given such entrustment. Ang katawan ni Kristo, ang mga nakaranas po ng pagbabago dahil nga sa himala at kabutihan at biyaya ng ating Panginoon, the body of Christ can contribute so much by being examples, by being prayerful, and by participating. Kapag kami mga moral positions that is being required from the body of Christ. At pagkatapos ito po'y magiging kalakasang loob sa mga very good politicians po natin. I've heard somebody said, yung mga nasa pamahalaan, he who wants to clean the government must be clean himself. Meron pong sense dahil mahirap mag-implement ng pagbabago yung mismong siya ay kailangan mag-umpisa sa kanya ang pagbabago. And if the body of Christ will do their part, will clarify their position, will clarify our sacred calling as a prophetic voice for those who are in authority, not in a condemnatory way for those in authority as a person, but condemning that which is wrong, sapagkat yun naman po ay nakasulat sa banal na kasulatan. For instance, in the book of Amos, in the book of Micah, this is what the Lord requires from you, that you do justly, that you love mercy, and that you walk humbly with your God. That's in Micah chapter 6, verse 8. Kaya malaki-malaki po ang role ng body of Christ na makilahok at wag lamang parang nasa sideline, wag lamang para bagang, okay, this is happening, I'll just pray. Prayer is good, but I believe the body of Christ should do more, and that is also to participate sa aktibong pakikilahok
even to civil rights movement sa mapayapang kaparaanan upang ipahayag po ang gospel values. Praise God. Maraming salamat, Pastor Alex. Ang sabi nga sa scriptures, we have been made in the image of God and we are to dominate. Tayo po dapat ang talagang gumaganap. Hindi tayo dapat silent. Sabi nga, faith that is silent is no faith at all. Di po ba? So kailangan talagang nandiyan po yung puwersa natin. Kaya nga ito yung pagdating sa moral, tayo yung superior eh. Tayo po dapat yung nagpapakita ng halimbawa. Maraming salamat, Pastor Alex. Ngayon naman, huling mensahe ni Attorney Cathy patungkol dito sa Moral Regeneration Bill. Sir, napakahalaga po ito na maipasa, suportahan ng mga legislators. Dahil alalahanin po natin, especially po yung mga nakaupo sa government, sa lahat po ng ating pong public officers, public employees, no, mula po sa local hanggang sa national government, alalahanin po natin yung provision din po ng ating 1987 Constitution, kung saan sinasabi, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So, lahat po ng mga nasa gobyerno, that's a form of stewardship lang. Stewardship po, no, hindi sila permanent. Alalahanin nila na yung mga elected po na officials, meron pong ending yung kanilang term eh. So, they will not perpetuate themselves in power until they want to. Hindi eh. Meron pong ending dahil may constitution po tayo. We are governed by laws. Ganun din po yung mga nasa government service who are not elected but appointed. No, appointed po sila. But again, meron din pong tinatawag na security of tenure. No, hindi mo talaga sila maalis kung wala naman pong ground. Kaya lang maalis niyo po sila kung may ground. Dapat po nilang alalahanin na hindi sila doon nakaupo para paglingkuran ang kanila pong sariling interest. Kaya napakahalaga po ito na i-welcome natin lahat, no, itong bill na ito para naman po maging truly accountable ang mga nasa government. Wala pong pure na paglilingkod kung wala pong regenerated po na puso. So, sana po suportahan po ito ng ating pong mga mamabatas, ang ating pong House Bill number 635 po. God bless us all po. God bless the Philippines. Dapat talaga ay hindi makalimutan ng mga nasa pwesto o yung mayayaman to whom much is given, much is expected and required of them. At sinasabi rin po talaga na tayo pong mga lingkod ng Diyos, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang natin. Everyone, for that matter, lahat po tayo, kailangan pakita natin ang pagmamahal natin sa ating bayan. At yan po ang tapatang Diyos at Bayan, tapat na pag-uusap sa mahalagang issue para sa lahat.